Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala po ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa po ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Pinagdiriwang po natin ngayong araw na ito ang paggunita kina San Joaquin at Santa Ana, mga magulang ng Mahal na Birheng Maria. At upang tayo naman po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga nagawang mga pagkukulang. Inaamin ko na makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating makasalanan, patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang Diyos ng aming mga ninuno. Nilobong sina San Joaquin at Santa Ana ay maging magulang ng Mahal na Birheng Ina ng nagkatawang taong anak mo. Bilang tugon sa dalangin ng mag-asawang banal, makapakinabang nawa sa pangako mo ngayong sambayanan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita at 15 ng 2 buwan nang sila'y dumating sa ilang ng Sin, sa pagitan ng Elim at Sinai. Ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, "Mabuti pa sana'y pinatay na kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon, nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Pauulunan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin. Tuwing ika-6 na araw, doble sa karaniwan ang kanilang pupulutin at ihahanda." Sinabi ni Moises kay Aaron, "Ang buong bayan ay paharapin mo sa Panginoon, sapagkat narinig niya ang kanilang reklamo." Nang sabihin ito ni Aaron, ang buong bayan ay humarap sa Panginoon sa gawin ng disyerto, at bigla na lamang nilang nakita sa ulap ang kaningningan ng Panginoon. Sinabi niya kay Moises, "Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy, malalaman nilang ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos." Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupa'y nalalatagan ng maliliit at maninipis na mga bagay na animoy pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon, kaya nagtanungan sila, "Ano kaya ito?" Sinabi ni Moises, "Iyan ang tinapay na ibigay sa inyo ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay.
Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Tinitikis nilang kusa, sinusubok nila ang Diyos. Ang hiningi ay pagkain, gustong-gusto nilang lubos. Kinalaban nila ang Diyos nang sabihin ang ganito, sa gitna ba nitong ilang, mabubusog niya tayo. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Gayunpaman itong Diyos nag-utos sa kalangitan, at ang mga pinto nito'y agad-agad na nabuksan. Bunga nito ang pagkai, bumuhos na parang ulan. Ang pagkain nilang mana, sa kanila'y ibinigay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ang kaloob ng pagkain ng mga anghel. Hindi sila nagkukulang, masagana kung dumating. Yaong ihip ng amihan ay siya rin ang nag-utos. Sa taglay na lakas niya'y dumating ang hanging timog. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ang pagkain nilang karne, masaganang dumarating. Makapal na mga ibon na sindami ng buhangin. Sa gitna ng kampo nila ay doon na bumabagsak. Sa palibot niyong tolday, doon nila tinatanggap. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw ding iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalimpumpungan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka doon ay naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao. At nagturo siya ng maraming bagay sa pamagitan ng mga talinhaga. May isang magsasaka lumabas upang maghasik. Sa kaniyang paghasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan sapagat manapis lamang ang lupa roon. Sumibulagad ng binhing iyon, ngunit ang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo, palibasa ay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan, lumago ang mga dawag at ininis sa mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay, may tig-100, may tig-6 na po at may tig-30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga may birthday ngayong araw na ito, happy birthday po. Sa may wedding anniversary, congratulations sa inyo. Sa mga nanonood po sa ating ngayon sa ating Facebook Live ng ating parokya dito sa San Jose. Saan man po kayo naroroon, patuloy po kayong ingatan at gabayan ng ating mapagmahal na Diyos. Halatigit ho ang ating mga kababayan na sa iba't ibang dako ng o panig ng mundo. Tuwihong ika-4 na linggo ng buwan ng July ay pinagdiriwang ho natin ang pagkilala sa ating mga grandparents o
o elderly. Ito naman ho ay pinasinayaan ho ng ating mahal na Santo Papa Pope Francis. At ito ho ay bilang paggunita sa atin nung pinagdiriwang ngayong araw na ito. Sa kapistahan ho ni na San Joaquin at Santa Ana. Sila ho ay mga magulang ng mahal na Birheng Maria at mga lolo at lola ng ating Panginoong Hesus. Wala ho kayong mababasa sa Biblia, sa Bagong Tipan, tungkol ho kina Santa Ana at San Joaquin. Ang meron lamang ho tayo ay yung tinatawag na early writings doon ho sa Proto-Evangelium of James. Ito naman ho ay hindi nakasama sa tinatawag na canonical books. Yun yung canonical books, ito ho yung mga sinuri ng mga dalubhasa para masama ho sa Biblia. Pero hindi naman ho nangangahulugan na ito ay hindi karapat-dapat tanggapin. Marami hong mga ifs at mga tanong. Nakita kaya ni Santa Ana at San Joaquin ang kanyang apong si Jesus? Nakalong kaya man lamang ni San Joaquin at Santa Ana si Jesus? Wala ho tayong account noon. Pero ang mahalaga ho ay si Jesus ay mayroon hong ina na banal at mayroon hong mga lolo at lola na banal. Sa pananaw ho ng isang 7 taong gulang, sino kaya para sa kanya ang mga lolo at lola? Meron nung isang artikel na nagsasabi na para sa isang bata, pag sinabing lolo at lola, ay physically nakasalamin. Iika-ika ng maglakad. Para sa 7 taon, pag-iisip niya sa lola at lola, ay nakaupo sa rocking chair. Para sa isang 7 taon, ang lola at lola ay sila yung laging nagkukwento. Hindi nananawang magkwento lagi. At para sa karanasan ng isang batang 7 taon, para sa kanyang lola at lola, ito ay napaka-sweet. Sapagkat kahit sa buong maghapon siyang naging pasaway, hahalik at hahalik pa rin ang lolo at lola, yayakapin at laging sasabihin, ikaw ay magtitino, ikaw ay magbabait. Tayo hun lahat ay may kanya-kanya sigurong karanasan sa mga lolo at lola. Yung iba siguro ay laki sa lolo, laki sa lola, hindi laki sa layaw ha, laki sa lolo at laki sa lola. At ako ay may personal na karanasan sa aking mga lolo at mga lola sapagkat sila'y naabot ko pa naman elementary, high school. Ay pag ako ay pinapagalitan ng aking tatay at ng aking inay, nagtatampo ng kaunti, doon ako natutulog sa aking mga lolo at lola. Yung namang lola at lola mo ay talaga namang spoiled na spoiled ka. At pag uwi mo sa bahay, may pabaong ka pang kaunti, bibigyan ng kaunting pera. Kaya nawiwili sa lola at lola. Puri ganyan din ho kayo. At bilang pagunitang din ho natin, kahit nakaraang linggo na, ito yung pagtanaw pa rin ng utang na loob para sa kanila. They are old, but they are gold. They are retired, but not tired. Kaya kahit sila ay mga retired na, ay pilit at pilit pa rin na sisimba. Yan, marami sa inyo dito. Hindi pa nadayo ng tulog. Hindi nagsusundo ng tulog sa simbahan. Mga lola at mga lola. Pero at least nasimba. Marami retired ay hindi naman ho kayo tired. As you know, kagandahan sa baging lola at lola. At ginagawa ho ninyong busy ang bawat isa. Lagi ho kayo may pinagkakaabalahan.
Hindi naman ho nangangahulugan ng lola at lola ay matatanda na, sapagat mayroong lolo at lola na hindi pa rin naman matanda. Meron naman ho diyan na di naman lahat ho ng elderly ay lolo at lola. Sa pananaw ho ni Pope Francis, ang mga lolo at lola at mga elders na ito ay may malaking bahagi ng kontribusyon sa lipunan. Dalitig ito sa ating simbahan. Kaya doon minsan sa kanyang mensahe, ay sinabi niya na ang mga lolo at lola na ito ay karapat-dapat bisitahin ng mga anghel. Baka matakot ang mga lolo at lola. Baka, ano yung anghel? Baka ito'y anghel ng kamatayan at kami sinusundo na. Hindi ho. Ibig lang sabihin niya ay yung pagbisita ng anghel, nandyan ang mga apo, nandyan ang mga anak, nandyan ang mga kapamilya na bibisita upang sa ganun naman ay magkaroon sila ng kasiyahan. Dahil tigit ho, yung mga lolo at lola na nag-iisa na sa kanilang tahanan. Niyayakap pa rin ho natin sila, inaalagaan, sapagkat marami ho tayong mga natutunan sa kanila. Dahil tigit ho yung mga tradisyon na ito'y nakabuti sa atin. Yun ang pagsasali ng ating pananampalataya. Siguro yung iba dito kaya pala simba dahil sila'y bata pa lamang ay sinasama na ng kanilang mga lola at lola kung hindi man naman magulang, nakita nila sa kanilang mga mamay, sa kanilang mga lola, ang lagi nasimba. Kaya kayo ngayon ay laging nasimba. Sa ating unang pagbasa, yun ang ating unang pagbasa sa aklat ho ng Exodo. Ilang araw na ho ang binabasa ho natin ay tungkol ho sa kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ho ni Moises. Kasama na ho si Aaron mula pagkapanganak kay Moises hanggang sa sinugo siya ng ating Panginoon upang palayain ang mga Israelita sa bansang Ehipto. At ngayon, ang tagpo, sina Moises at Aaron ay nandun na sa disyerto kasama ang mga Israelita. Pero nung sila'y nasa disyerto na, nagreklamo pa rin. At ano ang kanilang reklamo? Kina Moises at Aaron, papatayin mo ika kami din sa gutom mo. Ay mas mabuti pang kami ay nandoon sa Ehipto. Nakakakain kami ng masasarap. Ibalik mo na kami doon. Para sa kanila, sa mga Israelita, ay mas magaling pa kami kahit kami alipin doon. Kumakain naman kami ng masarap. Kesa kami malaya naman dito na nagpapakamatay sa gutom. Pero anong sabi ng ating Panginoon kina Moises at Aaron? Napapakinggan ko ang kanilang reklamo. Kaya bukas na bukas, pauulanin ko ng pagkain. May kasama pang pang-ulam. Tinapay at yung sinasabi ho dito na hindi na sila magugutom. Yung mana. Ano ba yung mana? Mana, ang ibig sabihin ho niyan ay ano ito? Sabagat di nila alam kung saan galing. Kaya pag mayroon ho kayong niluto o niluto ang inyong asawa na hindi nyo maintindihan kung ano ang lasa, lutong adobo, pero lasang paksiw, hindi nyo maintindihan ang lasa, yan din ay mana. Ibig sabihin, ano ito? Hindi maintindihan ng lasa. Ano ang mensahe ng ating unang pagbasa? Sa buhay natin, napakarami din ho nating reklamo sa buhay. Ang dami ho nating hayay-hay sa buhay. Ang dami nating pighati. Ay mabuti pa ikay, mabuti pa. Lagi lang mabuti pa, mabuti pa. Pero alam ho ninyo, narinig ng Diyos ang reklamo natin. Meron naman ho talagang mga tao na makapagreklamo lamang. Parang sa buong maghapon ay rumiklamo na ng rumiklamo. O ayan, reklamo tayo ng tag-init. Init ng panahon. Ngayon, tag-ulan. Baka kayo nagre-reklamo din at naulan. Wala nang paglagay ng Diyos para sa atin. Ibig lang sabihin, lahat ho ng ating hinaing, lahat ho ng ating daing, yan ho ay dinig at dininig ng ating Panginoon Diyos. Katulad ng mga Israelita, hindi ho niya tayo hahayaan na maging alipin
Hindi man ho tayo alipin ng ibang bansa, alipin ang ating kasalanan. Sapagkat marahil, nakain ka nga ng masasarap na pagkain, nakasakay ka nga sa magagandang sasakyan, nagsusot ka nga ng mga branded na mga damit, baka naman ikaw ay alipin ng kasamaan. Baka naman ikaw ay alipin ng kasalanan. Sana ikaw ay maging palaya na din. Mas mabuti pa siguro yung kahit hindi ka nagpapalit ng damit, kahit napulaan ka na ikaw ay dugyot, mabuti naman ang iyong kalooban. Ikaw naman ay malaki. Sapagkat marami tayong reklamo, pero mas mabuti pa siguro na kahit hindi tayo magreklamo, alam natin na ang Diyos ay laging handang tumulong sa atin. Kasama ni sina San Joaquin at Santa Ana, magtiwala tayo sa Panginoon na nakaalam ng mga pangailangan ng ating mga pamilya at ng pamayanan ng simbahan. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang simbahan naway patuloy na magtanggol sa kabanalan ng kasal at ang kahalagahan ng buhay ng pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga magulang naway maitanim sa isip at puso ng kanilang mga anak ang mga aral sa pagmamahalan at kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga anak naway laging magmahal at gumalang sa kanilang mga magulang at mga ninuno. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga mag-asawang nagkakalayo, naway muling matuklasan at pahalagahan ang isa't isa sa diwa ng kapayapaan, pagpapatawad at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Sa mga yumaong miyembro ng ating pamilya, naway ipagkaloob ng Diyos ang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Panginoon Diyos, basbasan mo ang aming mga tahanan, pagbuklurin mo ang aming mga anak na lalaki at babae sa nag-iisang pamilya ng iyong simbahan. Hinihiling po namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Puri-puri Diyos sa malapit sa tahan. Mula sa loob naman. Puri-puri ka Diyos sa malapit sa tahan. Mula sa katas ng pagawang alang para Kapuri-puri ang poong daigdig, ngayon at kailanman. Manalangin po kay mga kapatid ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang hain namin ngayon upang sa pagpapala mo kay Abraham at sa kanyang lahi, kami pagindapating makasalo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal, na kinararangal mo sa kanilang kabutihan, ibinibigay mo silang huwara namin araw-araw, at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami nalilingid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi ng pananalig sa iyong magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri na walang umpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po mukha lang tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, ngayon pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabuti ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo, para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't niaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng mga kaparian. Alalahan mo rin po si Father Elmer na tinagmula sa daigdig na ito nung siya'y binyagan sa inakis ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya ay pumanaw, nawa ay makis ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawa mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ng Diyos ni Poong San Jose na ating ding patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Joaquin, Santa Ana, at ang lahat ng mga banal, na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sama-sama po nating awitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag po aming mga pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayin po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung minamahal kong mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos ng Kristong muli na buhay, sinag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Palad po tayong lahat ng mga inanin sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, nilubom mong isilang mula sa mga taong bugtong na anak mo upang ang mga tao ay sumilang sa ibungan ng sakramento. Inihiling namin kaming nagsalo sa pagkaing laan sa mga anak ay pabanalin mo sa Espiritu ng iyong pagkupkop sa aming lahat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayong lahat, kasama na po niya mga mahal sa buhay at buong pamilya ng ating mapagpalang Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang misa po ay naialay na, taglayin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat.